Meron kang limit na ito yung pinaka-given eh. Anong sagot mo? Dali. Hindi ako sanay gumawa ng given pero I think tama to. Anong sagot? Ito nga, tuturuan ka na nga eh. So, di ba sabi natin pag limit is, una, check mo siya kapag dinirect sub mo, no? So, pag dinirect sub natin siya, eto, magkakaroon tayo ng negative 2 squared minus 4 all over negative 2 plus 2. So, yung negative 2 squared, magiging positive 4 yon. Wait lang. Magiging positive 4 minus 4. Tapos yung negative 2 plus 2 natin magiging 0 yun eh. And yung 4 minus 4 diba 0 rin? Then 0. So indeterminate siya diba? Uy, hindi siya negative 2 minus 2. Uy, ala report. Wala, hindi ka marunong mag ng exponent. Ay, magkaiba ang negative 2 squared sa negative 2 squared. Kaya sabi ko kanina guys, kapag mag-evaluate kayo ng numbers or maglalagay kayo ng value ng variable, lagyan nyo siya ng parenthesis kasi magkaiba to eh. Tandaan mo dito yung x mo negative 2. So ibig sabihin ito dapat itsura niya ganito. Ito kasi magiging negative 4 to eh. Tapos itong kabila magiging positive 4. Bakit? Kasi dito guys, ito lang yung e squared mo, hindi kasama yung negative. So bali yung 2 squared magiging 4 siya. Ito pati yung negative kasama, kaya siya magiging positive 4. Diba negative times negative is positive. So babalik tayo dito sa given na to. So magiging indeterminate siya. So kung familiar ka sa indeterminate. So kung nag-L'Hopital's rule kayo, nag-derivative kayo, madali na lang siya. So pwede kang gumamit guys ng other ways na ito eh. Actually pwede siya i-factor out. So pwede mo siya factor kapag nag-direct sub ka tapos naging indeterminate siya, try mo siya i-factor out muna bago ka mag-L'Hopital's rule or mag left hand side tsaka right hand side. So kunyari dito, kapag nag-factoring tayo, di ba yung x squared minus 4 is difference of 2 squared yan. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng limit ng x plus 2 tsaka x minus 2 all over yung x plus 2 natin as x approaches to negative 2. So itong factors na to, pwede mo to i-cancel. So matitira dito is x plus 2. Then pwede mo na i-plug dito yung, dito pala, x minus 2 dapat. So ito yung matitira. Natutuling na ako. So magiging x minus 2 yung matitira. Then ipa-plug mo to dito. So magiging negative 2 minus 2. So magiging 4 yung sagot, negative. Pwedeng ganyan. Pero using L'Hopital's rule, pwede rin. Kapag nagde-derivative na kayo. So ito naman derivative. So kapag meron tayong given na ganitong format, at sabi natin ito is pag dinirect sub is 0 over 0 siya, dun mo lang siya pwede gamitan ng L'Hopital's rule. So yung gagawin mo pag ginamitan mo siya nito, kunin mo lang yung first derivative ng numerator mo tsaka denominator mo. So ibig sabihin, yung numerator natin pag dinifferentiate natin ng kakalabasan nito. Kung meron kang x squared minus 4, pag dinifferentiate mo siya ng kakalabasan, wala. Wala. Diba magiging 2x yan. Then yung constant magiging 0. Tapos yung denominator natin, kung meron kang x plus 2, pag dinifferentiate mo yung x magiging 1. Tapos constant is 0. So ibig sabihin yung 2x over 1 is magiging 2x. Then tsaka may pa-plug tong negative 2 mo dito. So ibig sabihin magkakaroon ka ng 2 times negative 2 which is negative 4 pa rin.
Pag hindi mo to nakuha ng ganito guys, pwede kang gumamit ng left hand side tsaka right hand side. Ito naman gagamit ka ng calcu. Wala akong calcu eh, pero ganito siya ginagawa. So remember, yung limits mo o yung approaching siya sa negative 2, di ba? So kapag kukuha ka ng number sa left hand side mo, dapat papunta siya ng negative 2. So sa number line natin, 'di ba? Kung ito is negative 2, nandito yung negative ano? Ano yung nasa right ni negative 2 mo na number? Nasa left pala, I mean, ni negative 2. Ay, thank you sa bibingka, Yue. So meron tayong number sa left niya, negative 3, that's correct. So ibig sabihin, pwede kang mag-start sa negative 3, then ipa-plug mo yung value nun sa given mo na x squared minus 4 all over x plus 2. So pagkatapos mo ilagay yung negative 3, milalabas dyan na sagot, 'di ba? Milalabas dito na number. Ngayon, palapit ka doon. So kung lalapit ka dito, kung sa middle ni negative 3 tsaka negative 2, anong ilalagay mo? Nasunod na number. Pwede siyang ano? 3.5 ba? Ang 3.5 nandito yun eh. Nasa right, nasa left yun eh. Negative 3.5. Ayan. O hindi siya 2.5, positive yan eh. Dapat negative 2.5. Kasi middle yun eh. Itong dalawa. So ito na may ilalagay mo ngayon dito. Papalapit ka doon ng papalapit. So ngayon kung hahatiin mo pa to ulit, o pwede kang maging negative 2.25 and so on and so forth. Hatiin mo lang yan ng hahatiin. Palapit nga lang palapit. Tapos pwede naman bin mo negative 2.001. Tama ba? Oo. Tapos negative 2.00001. Then yung kakalabasan niyan dito guys, approaching yan sa negative 4. Pag may calcu, wala akong calcu eh. Pero ganyan siya ginagawa. Then kasi guys, kapag wala itong nakalagay dito na plus or minus sa taas nito, ibig sabihin hindi siya one-sided. Ibig sabihin both left and right to solve mo siya. Then kapag parehas yung nakuha mong sagot sa left hand side tsaka right hand side niya, ibig sabihin may the limit exists. Pero kapag magkaiba kasi yon, the limit does not exist yon. Pero siyempre dito tayo sa right hand side. So sa right ni negative 2, ano yung number na nandito? O, negative 1 syempre. Pwede rin 0 ang trip mo. Sa right naman yun eh. So, syempre negative 1 na lang. Pwede ka dun mag-start kahit ano dyan. Gusto mo 100. Pero wag. So, magkakaroon tayo dun ng negative 1. So, pag nag-plug ka ng negative 1, may lalabas dito na sagot. Pero pwede natin substitute directly, di ba? Kung negative 1 yun, squared, magiging 1 minus 4, magiging negative 3 over 1. Di negative 3, magiging sagot dito. So ngayon, papalapit dito. O, di gawin mo siya kalahati nito. Di magiging negative 1.5. Papalapit ka dun eh. Palapit ka na naman dito. So mo na ilalagay is, let's say negative 1.99. Then negative 1.999. Then approaching na yun guys sa 4 negative. Kasi nga nakuha natin guys using factoring tsaka L'Hopital's rule is negative 4. Pero ganyan siya ginagawa. So, as long as na indeterminate siya, hindi ka muna magsagot ng ano. Huwag ka muna sasagot ng DNA kasi pwede siya i-factor eh. Pag hindi mo nakuha sa factoring, pag indeterminate, pwede mo gamitan ng L'Hopital's rule. Pero kung hindi talaga, kung may calcu ka naman, hindi gamitan mo na ito. As long as kaya mong gumawa ng mga values na approaching sa numbers. And kapag marehas yun, ibig sabihin yung sagot. Pag magkaiba, di DNA. So rin siya sa ano, sa limits. Paano po ang quest ng conjugate ng magiging 2 cube? Sige. Ganito naman yan guys. Ang conjugate pa yun, rational yata. Pero sabi ko nga guys, ang daming nanonood na gantong oras, ayun yung matulog.
May mga bits tayo niyan guys dito. If ever na naghahanap kayo ng mga reviewers, marami dito yan guys. Mga basic math. Yung mga radicals, nandito yan. Explore mo na lang. Pwede mo siya yan, no? Sa search siya dito sa sa search bar. Kung ano yung topic na hinahanap. Kunyari, naghahanap ka ng radicals. I-search mo. Pero meron yan. Tingnan mo, search natin. Radicals. Ayan o. Yung mga playlist yan guys. Madami yan. Pag nahihirapan ka sa mga ganyan. Nandiyan na yun lahat. Rationalizing, conjugate. Pero, turo natin yan.